Palang araw sa ating lahat, mga kababayan at mga kapatid kay Kristo. Sa araw na ito, muli po natin gagawa ng reaction at opinion itong isang video ngayon na kumakalat sa internet. Ito po ay patungkol sa isang vlogger na pumasok sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo, na hindi man lang niya sinaalang-alang yung tinatawag na privacy ng isang organisasyon. Ibig sabihin lang nito, ang ibig sabihin lang nito ay wala siyang respeto sa isang organisasyon. Pakinggan po natin ng video, tsaka natin bibigyan ng sarili nating opinion. Ito po ay mula po sa isang kapatid natin na vlogger na si kapatid na Tinig ng Karunungan. Shoutout sa iyo, kapatid na Tinig ng Karunungan. Pagpamanhin muna po, hihiramin ko muna ang video mo para makapagbigay din ng sarili kong opinion. Maraming salamat sa iyo, Tinig ng Karunungan. Mga kapatid, huwag niyo rin pong kakalimutan, i-subscribe nyo na po ito si Tinig ng Karunungan upang lalo pa pong lumaganap at dumami ang kanyang subscribers at lalong lumaki ang kanyang community. Maraming salamat po sa inyo. Narito po at pakinggan muna natin ang kanyang reaction video. Magandang araw po mga kababayan at mga mahal na kapatid. Patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Mga kababayan, lalo na po sa mga kapatid po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo, marahil yung napanood po ninyo ay pamilyar na sa inyo. Sapagkat yun po ay bahagi ng video na ini-upload sa YouTube ng isang YouTube channel na may pangalang Krishna Sahay, na sa kasalukuyan po habang ginagawa po namin itong video na ito. Ayun po mga kapatid, ang pangalan po ng YouTube channel ay Krishna Sahay. So ngayon pa lamang mga kapatid, pinagpapauna ko na po sa inyo na maaari nyo pong puntahan ang YouTube channel na yan ni Krishna Sahay at i-report na po natin lahat. Magtulong-tulong po tayo sa pag-report upang itong kanyang YouTube channel ay ma-take down na at upang hindi na muli makapanira pa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil alam naman natin ang doktrinang tinanggap natin sa Iglesia, ingatan natin ang kawan o ang Iglesia. Bahagi ng ating mga pag-iingat sa Iglesia ay ating ipagtatanggol ito sa kahit sino man na sumisira sa ating kapatiran. So maaari po niyong puntahan ang kanyang YouTube channel at i-report na po natin mga kapatid. Ito ay sarili ko lamang po opinion at walang kinalaman dito ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa aking mga sinasabi. Disclaimer ko lamang po yan mga kapatid para po sa kaalaman nating lahat at para na rin na ipagtanggol natin ang ating karapatan at ang ating kahalalan bilang Iglesia ni Cristo. Maaari nyo na pupuntahan ang kanyang YouTube channel, Krishna Sahay, at i-report na po natin mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Tuloy po natin ang panonood natin sa video kay kapatid na Tinig ng Karunungan para mas lalo pa nating maunawaan at makapagbigay pa tayo ng sarili nating opinion. Na po sa 220,000 views in just 3 days yung kanyang ini-upload na merong title na I Snuck into a Real Life Cult. Ang thumbnail po niyan ay talagang napaka-malisyoso. Makikita niyo po sa screen. Matindi, thumbnail pa lang, no? Malisyoso na talaga. Talagang pinagplanuhan niya to eh. Kasi maaaring nako-curious din si Krishna Sahay bakit nagtitrending ang Iglesia ni Cristo sa YouTube channel. Maaaring naisip niya mas maganda to gawan ng content para magkaroon siya ng malaking revenue. Nga lang, kailangan niyang harapin ang consequences sa kanyang mga ginawa. Mantakin niyo po, 3 days, 200,000 views na. Pakarami. Ibig sabihin, maraming kapatid ang nakapanood dito sa video na to. Tuloy pa natin mga kapatid. Yan. Tinatalakay niya po dyan sa video na yan, yung di umano'y pagpasok niya sa simbahan ng kulto. Na kapag pinanood ninyo yung video na iyon, talagang hayag na hayag kung anong relihiyon yung i-feature niya na kesyo sinasabihan niyang kulto. At walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo.
isang bagay na hindi naman na bago po sa aming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil yan po ang isa sa mga pangunahing ipinaparatang, ibinibintang ng mga kritiko ng Iglesia ni Cristo para ang Iglesia ay pasamain, para ang Iglesia ni Cristo ay sirain sa mata ng mga tao. Pero ang totoo, yung mga taong yun na nagsasabi ay nakapasok na sa loob ng bahay-sambahan o di kaya kung sila ba ay nakapagsuri na sa loob ng Iglesia ni Cristo, partikular sa aral na itinataguyod sa loob nito, hindi naman sila talaga nagpapahunlak. Yung mga taong nagsasabing kulto ang Iglesia ni Cristo, ni minsan hindi naman nakadalo sa pamamahayag yan eh. At kung nagsasabi man sila na kulto ang Iglesia ni Cristo, hindi po yun katotohanan, kundi nagmula lamang iyon sa galit, sa selos, sa inggit na nagmula sa kanilang puso dahil sa pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, itong vlogger na ito, talagang napakamalisyoso po. Gumamit pa siya ng hidden camera sa kanyang salamin para lang ma-record yung isinasagawang banal na pagtitipon, yung pagsamba sa loob ng kapilya na isinasagawa noon ng ating mga kapatid. Kahit na ang totoo, pinapasok siya ng maayos doon. Winelcome siya ng mga kapatid. Pero ang ipinalit ng vlogger na ito ay walang respeto, kabastusan, at kung ano-anong samot-saring malisyosong bintang at pagpaparatang na kapag napanood mo yung video, ano ang kanyang source? Reddit. Source ng mga walang magawa sa buhay o di kaya ay naghahanap ng magiging kakampi niya upang siraan ng isang tao, ang isang grupo o ang isang relihiyon. Reddit, na kung saan para sa mga taong may naisiraan, nagiging valid na source. Pero kung tutusin, ang taong ito, hindi naman nagsaliksik sa mga opisyal na pages, links at channels ng Iglesia ni Cristo para sana makita niya kung ano yung katotohanan, kundi ang pinakinggan niya lang, ang sinaliksik niya lang, kung ano yung kakampi, sasang-ayon doon sa gusto niyang palabasin sa kanyang content na na kesyo ang Iglesia ni Cristo nga ay kulto. Sino yung pinakinggan niya? Di yung mga kritiko ng Iglesia ni Cristo na nagsasabing kulto nga ang Iglesia, talagang yun ang lalabas sa content niya. Pero naiisip namin na kaya niya ginawa ito para sa content. Para makaani lang ng engagement, ng views at makakita ng malaking halaga. Bueno, ipapakita namin ang ilang bahagi ng video na ito na kanyang ini-upload sa kanyang channel at bibigyan po namin ng reaksyon. Pero bago natin ipagpatuloy, nais lang po namin humingi ng paumanhin mga kababayan, mga kapatid, kung medyo na-delay po ang aming upload, Ayun. Nga mga kapatid, ayon kay kapatid na tinig ng karunungan, so maaaring tama siya na ginawa lang ito ni Chris na Sahay dahil lang sa revenue o engagement. Malaki kasi ang impact nito sa YouTube channel niya. Kapag ito ay napanood ng maraming kapatid, marami ang magre-react at mag-engage dito sa kanyang YouTube channel. Lalo na po na napakamalisyoso ng kanyang thumbnail at saka yung pamagat ng kanyang content. So mga kapatid, ganun pa man, pinagpapauna ko na po. Mga bagay na to, kaya nangyayari ito, marahil pinapahintulot ng Diyos, mangyari mga bagay na ito para sa ikabubuti na rin ng Iglesia. Tinutulot ng Diyos ito upang maging wake-up call sa ating mga kapatid na lagi tayong mapagmatyag at bantayan natin ang kanyang Iglesia. Yun lamang po ay kailangan natin ng maingat na pagmamatyag sa Iglesia sapagkat sa panahon ngayon mga kapatid, ang kalaban natin ay umatake na sa pamamagitan ng internet. Kaya kailangan na rin natin ipaglaban ang ating pagka-Iglesia ni Cristo sa mga umatake sa internet sa pamamagitan ng mga ganitong video sa internet. Ipalaganap na rin po natin ang ating pananampalataya. Huwag natin kakalimutan i-share ang mga link sa Iglesia ni Cristo
ang ating mga official website, YouTube channel ng Iglesia ni Cristo na talagang lehitimong nagsasabi ng katotohanan. Tuloy pa po natin mga kapatid ang ating panonood kay kapatid na Tinig ng Karunungan. Matuloy tayo. Itong ipapanood ko na bahagi, ito yung bahagi na kung saan itong vlogger na nag-upload niya, palihim. Hindi naman palihim. Hindi, palihim na nag-video at pumasok sa kapilya para i-record yung pagsamba. At tingnan natin kung ano yung kanyang nasabi tungkol po dyan. Makikita niyo po sa screen. Sunday morning came and I woke up and I was so tired. I don't know if you Yun na lang sa sa titulo, Infiltrating the Cult. Di ba? Napakamalisyoso na ulitin natin. Sunday morning came and I woke up and I was so tired. I don't know if you guys can tell. Look at my eyes. They're black, bro. And the drive was absolutely excruciating. It was 2 hours away and every single road just looked so dangerous. And I was getting worried because if I got there and they just told me that I wasn't allowed in, I would have wasted all this time in planning for absolutely nothing. So we arrived there and I'm still hidden camera glasses and my friend also has them on, as well as we brought this little charger that has a camera in it so that we could stick it into one of their walls and try and spy on them later on. But before... Tingnan ninyo kabastusan ng taong ito. Talagang yung kanilang layunin mag-espiya. I-record yung pagsamba. Nagdala sila niya ng salamin. Iyon, tama si kapatid ng Karunungan. Pag-espiya talaga. Planado po lahat, pinagplanuhan po talaga ang nagagawin nila ng content ang Iglesia ni Cristo. Kaya nag-prepare sila ng mga spy camera. Pero naka-insert doon na hidden camera, maging ng adapter na kung saan isasaksak nila at habang nakasaksak yun, makikita na meron nga rin makikita yung nangyayari sa pamamagitan ng hidden camera na nasa loob ng adapter na yun. Hindi po ba tahasang pangbabastos yan sa loob ng isang private establishment na pagmamayari ng isang relihiyon na relihiyong hindi naman nila kinaanipan? At umamin sila na talagang mag-i-espiya sila sa loob ng ating usaling sambahan. Tuloy natin. We could even make it inside of the place. We were greeted by a nice family that was just complimenting my car and asking if we were like new. Yeah, first time. Frisco. Oh, Frisco. Yeah. Once we walked in is when things got strange. See, everyone was pretty nice. We shook their hand, but then they asked who invited us. And usually, I mean, like, my friend goes to church. Most churches don't really require an invite. You can just go there if you want. Mantakin mo yan. Winilcome ka, kinumplement mo pa, sabi mo pa nga sa video, everyone is very nice. Tapos ngayon, gagawan mo ng malisyosong thumbnail na infiltrating the cult, inside the cult. Isa ka talagang hunghang Krishna Sahay. Mga kapatid, hindi natin dapat ipagtaka mga bagay nito Kinakasangkapan to ng Diablo para siraan ang Iglesia ni Cristo. Alam na po natin yan, sapagkat mga bagay nito naman mga kapatid ay ipinagpauna na sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yun nga lang, kailangan lang natin ipagtanggol at pakaingatan ng Iglesia. Sapagkat utos naman sa atin ng ating Panginoong si Kristo na mababasa natin sa gawa na ingatan natin ang buong kawan. Bahagi ng ating pag-iingat mga kapatid ay pagtanggol natin to. Pagtanggol natin sa mga ganitong klaseng tao na sumisira sa ating pananampalataya at karapatan. Sige po mga kapatid, tuloy pa po natin yung video ng kapatid na Tinig ng Karunungan. Pakinggan pa po natin ang kanyang mga opinion. Want to in worship, but I guess they needed one. And luckily, thank the God, someone else said, "Did Jeremy invite you?" Your friend that was Jeremy. And we just went along with it and said yes. As you can tell from my friend's face, it felt like we had just hit the. Halatang gagawa. Nakita ninyong mukha niyan. Talagang halatang gagawa ng kalokohan Alam niyo yung mga vlogger na ang content puro prank. Diba halos ganyan ang mga mukha? Yung para bang ngiti na walang gagawing mabuti. Walang gagawing matino, puro kalokohan lang. Wala naman tayong tutol kung sila magpa-prank. Pero yung gawin nila yung ganyang content sa loob ng isang gusali na ang isinasagawa ay paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoong Diyos, sabi nga sa Biblia, ang Diyos hindi na pabibiro Di po ba?
Yun nga, tama. Tama talaga to si kapatid na tinig ng karunungan. Kung gagawa ka ng content, bakit gagawin mo sa oras at araw ng pagsamba? So, kawalan respeto talaga yan, mga kapatid, mga kababayan. Kahit sa ibang relihiyon natin, gawin yan, kahit hindi sa loob ng Iglesia ni Cristo, kahit kaninong religious organization, kapag ginawa natin yan, magre-react din ng mga yan eh. Ipagpalagay natin na sa kanila nangyari, magre-react din ng mga yan. Sasabihin nila na kawalan respeto. Ganon din sa atin. Kaya tayo nagre-react ng ganito dahil hindi nila nirespeto yung ating banal na pagsamba. Banal yan, dapat ginagalang yan ng kahit sino. Maliban na lang kung ikaw yung taong atheist o hindi naniniwala na may Diyos. O pwede mo gawin yan. Siguro, itong si Chris na Sahay ay hindi naniniwala na may Diyos. Kaya nga ginawa to sa oras at araw ng pagsamba. So, pakinggan pa po natin mga kapatid itong pagpapatuloy ng pagbibigay reaction ni kapatid na karunungan. Kaya talagang sasama ang loob namin. Kung kami nga, hindi namin magawa sa loob ng pagsamba yung magbiro, sa loob ng gusaling sambahan at paglilingkod namin yung mga katatawanan. Sapagkat ginagalang namin ang gusaling sambahan, maging yung pagtitipon at mga aktibidad na isinasagawa doon. Ginagalang namin, paano pa kaya pag nakita namin sa ibang tao na hindi ginalang yung pagsamba namin, yung paglilingkod namin, sa kanila na mismo nanggaling na sila ay winelcome, kinompliment. Makikita nyo nga sa video na kinausap sila mismo, kinamayan pa sila. Wala tayong naging masamang tinapay sa kanila. Sa pagpasok nila, tinanggap sila. Yun ang matindi doon. Sa kabila ng pinakita mong maganda, gagantihan ka ng hindi maganda. Sa bagay, maraming tao naman talaga sa lipunan ngayon ang ganyan klase ang pag-uugali. Kahit pakitano pa ng magandang kalooban, gagantihan ka pa rin ng masamang kalooban. Ganun talaga, hindi talaga natin pwedeng i-please lahat ng tao. May kanya-kanyang sariling pag-iisip at sariling pag-uugali. Ganun po man mga kapatid, ang hindi lang maganda kasi dito, kumalat to sa internet. At masyadong napakamalisyoso, lalo na't marami ang kumakalaban ngayon sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat hayag na hayag sa kanilang tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Hindi nila matanggap na ang Iglesia ni Cristo ay lumaganap mula sa isang third world country. Mula dito sa Pilipinas, lumaganap sa ibayong dagat. Halos buong mundo na may Iglesia ni Cristo, maliban na lang sa Antarctica na walang tao. Kaya mga kapatid, bilang sarili ko pa ring opinion, isama natin sa mga pananalangin sa ating mga pansariling panalangin, pagpapanata ang kapakanan ng Iglesia ni Cristo. Huwag natin hayaan na sirain ng sinuman na hindi sumasampalataya sa aral na tinanggap natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ipagtanggol natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Ingatan natin ang Iglesia, pakamahalin natin ang Iglesia, sumunod tayo kung ano man ang tuntunin na pinapairal ng Iglesia sa pamagitan ng pamamahala na inilagay ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan lang po muna mga kapatid. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan, isubscribe niyo po si Tinig ng Karunungan para lalo pang dumami ang kanyang community. At huwag niyo na rin pakalimutan mga kapatid, paki-like na rin po ang video na to at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Maganda at pagpalang araw sa ating lahat.